kasalanan at yung kabutihan ng ating Panginoon. So, there is sin, but there's also the goodness of God. So, alam natin na merong kasalanan, no? At sa kasalanang ito, nagkaroon ng kamatayan ang tao. Pero sa wala pa ang sin o wala pang kasalanan, hindi ko nalagay, pero sabi dito sa Step to Christ, God made man perfectly holy and happy. So, kinreate ang tao talagang perpekto at banal at meron talagang kasiyahan, no? And the fair earth as it came from the Creator's hand, bore no blight of decay or shadow of the curse. It is transgressions of the law of love that has brought woe in death. So nagkaroon ng kamatayan, nagkaroon ng kasakitan sa mundong ito, merong kapighatian dahil sa pagsalansang sa kautusan ng ating Panginoon. So, ang pag-ibig ng Panginoon ay alam natin na nandyan, no? At sa government niya, merong kautusan. At sinabi dito na dahil sa pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoon, nagkaroon ng kamatayan. So, hindi gusto ng Panginoon na pagkasala ang tao. Gusto niya na mabalik tayo. At dahil nagkasala, sabi dito, merong kamatayan, nagkaroon ng kamatayan, sabi sa Romans, for the wages of sin is death. So, dahil sa paggawa ng kasalanan, meron ng kamatayan. No? Nagkaroon ng kamatayan ang buhay ng tao. Pero merong kabutihan. Although nagkasala ang tao, pero merong kabutihan ang Panginoon. At dyan tayo mag-dwell mga kapatid sa gabing ito, itong tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. No? Sabi dito, sabi sa Revelation 14 verse 12, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus." So, ang Revelation 14, dun sa taas, Revelation 14:6, binanggit yung first angel, and then second, and then third. And then sa verse 12, sinabi dito na yung mga banal, sila yung sumusunod sa kautusan at meron silang pananampalataya kay Jesus. Merong mga denomination mga kapatid regarding sa statement na ito, ang kanilang explanation ay dapat sumunod sa kautusan para maging banal. Pero kung ating uunawain ang talata, hindi ganon ang sinasabi. Dahil ang talata mga kapatid na sinabi, tayo ay banal, kaya tayo ay susunod sa kanyang mga kautusan. Mali na explanation na dapat tayong sumunod para maging banal. Hindi ganon. Kundi sinabi sa talata na tayo ay banal, kaya dapat tayong sumunod sa kanyang mga kautusan. So, sinama ko lang ito mga kapatid dahil ito ay may connection sa ating pag-uusapan, no? So, itong Revelation 14 verse 12. Maraming nagsusumikap na sumunod sa kautusan sa kanilang sarili, no? Pero alam natin na ang pagsunod sa kautusan, ito ay bunga sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sabi sa Faith and Works, page 18, "The point that was been urged upon my mind for years is the imputed righteousness of Christ." So itong katuwiran ni Kristo mga kapatid. Sabi dito, "I have wondered that this matter was not made the subject of discourse in our churches throughout the land." So sa panahon ni Sister White, yung righteousness of Christ hindi gaanong pinag-uusapan
no? Sa bawat iglesia. Which is, kung ating titingnan ngayon sa lahat ng halos mga denomination, lalong-lalo na Maran. mga nagbibigay ng message tungkol sa kautusan, wala sa kanila itong tinatawag na katuwiran ni Kristo, no? At sabi dito, when the matter has been kept so constantly urged upon me, and I have made it the subject of nearly every discourse and talk that I have given to the people. So, kaya mga kapatid, importante sa ating mensahe, no? Sa bawat mensahe natin mga kapatid, yung sentro dyan is si Kristo, no? Importante sa bawat mensahe natin makita talaga si Kristo kasi yan talaga yung sentro ng message. So, marami mga kapatid ngayon na tungkol sa righteousness of Christ, hindi gaanong pinag-uusapan at mali din nila pag intindi itong tinatawag na pagsunod sa kautusan. No? Sabi dito, maunawaan natin ang tinatawag na righteousness of Christ, pero dapat una nating maunawaan muna itong tinatawag na kasalanan. Dahil sa kasalanan mga kapatid, ito ang napahiwalay tayo sa ating Panginoon. No? Sabi dito sa Isaiah 59 verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither is ear heavy, that it cannot hear. So, ang ating Panginoon, talagang regarding sa kaligtasan, kaya niyang maabot lahat. No? Yan yung, kumbaga, sinasabi sa talata. Na yung kamay niya is, kaya niyang abutin lahat. Kasi, di ba, yung ginawa ni Jesus Christ, no? Regarding sa pagliligtas, yung nakalagay sa John 3:16. 'Di ba? Lahat 'yun siya. Hindi lang sa banay na ganito, kundi sa lahat 'yun siya mga kapatid, no? Kaya regarding sa pagliligtas, talagang gusto ng Panginoon na lahat maligtas. At yung kanyang tenga ay hindi mabigat na hindi niya tayo naririnig. So, ibig sabihin, yung ating Panginoon, kaya niya, no? Dahil ginawa niya na tayo ay maligtas. At siya ay nakikinig sa ating mga kasakit, mga medyo mayroon tayong mabibigat. Nakikinig ang ating Panginoon. Dapat lang nating isubmit sa lahat sa Kanya. Pero sabi dito sa verse 2, di ba? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. So dahil sa kasalanan mga kapatid, ito yung Kusgaran nila so dako ano na. ito yung separate sa atin dahil sa kasalanan. So dapat nating maunawaan una sa lahat itong tungkol sa kasalanan. Dahil ang kasalanan mga kapatid, ito talaga yung rason kung bakit nahulog ang tao. At according sa 1 John 2 verse 4, na paano ka nagkasala? No? Nagkasala ka dahil lumabag ka sa kautusan ng Panginoon. So may utos ang Panginoon, which is siya yung kautusan, yan yung para magkaroon ng peace, no? Pero dahil nagkasala ang tao, yun yung rason kung bakit tayo ay napahiwalay sa ating Panginoon. Hindi niya tayo nadidinig, no? Dahil sa kasalanan. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue have muttered perverseness. So dahil talagang ang tao is nakagawa siya ng kasalanan, yung kanyang bunganga, yung kanyang mga ginagawa, talagang nagkasala, no, sa kautusan ng Panginoon. At sabi dito sa Isaiah 59, sa pagpapatuloy,
We roar all like bears, and mourn sore like a doves. We look for the judgment, but there is none. For salvation, but it is far off from us. Malayo mga kapatid ang kaligtasan sa atin. No? Tayo ay napahiwalay sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. Sabi dito sa verse 12, for our transgression are multiplied before thee, and our sins testify against us. For our transgression are with us, and as for iniquities, we know them. In transgressing and lying against the Lord, and departing away from our God. No, talagang separate tayo sa ating Panginoon. Speaking oppression and revolt, conceiving, uttering for the heart, words of falsehood. So, ibig sabihin, yung likas na tao, ang kanyang talaga, paggawa talaga ng masama. Yan talaga yung likas ng tao. Sa isip, sa puso, sa gawa, lahat mga kapatid, ay pagkakasala talaga. No? Yan yung rason kung bakit tayo nahiwalay sa ating Panginoon. Question, paano tayo maibalik? No? Paano natin maibalik yung relasyon natin sa Panginoon? Since na dahil sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Panginoon, paano natin maibalik yung ating relasyon sa Panginoon? Gusto ba natin mga kapatid, tayo ba ay nagnanais na yung ating relasyon ngayon sa Panginoon ay maging okay? Or gusto talaga natin ang lunod sa kasalanan sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa ating Panginoon? Sabi dito, condition of forgiveness. Jesus recognized that there are conditions to be fulfilled before forgiveness can be granted. So, regarding sa pagpapatawad ng ating Panginoon, tandaan natin meron niyang kondisyon. No? Meron niyang kondisyon mga kapatid. Ma-fulfill lang na i-forgive tayo ng Panginoon kung ating makomply yung condition na binigay niya. Sabi dito, forgiveness is a part of a mutual relationship. So yung pagpapatawad ng ating Panginoon, ibig sabihin meron na kayong pagkakaisa na relasyon. No? Kasi forgiveness is a part of mutual relationship. Ibig sabihin, pinatawad ka niya at dahil doon, meron na kayong pagkakaisa na relasyon. The other part is the repentance of the offender. So, yung Panginoon, yung kanyang part, siya ay nagpapatawad. Pero sa nakagawa ng kasalanan, yung kanyang dapat gawin is yung pagsisisi. Mahirap mga kapatid, itong repentance. Palaging sinasabi natin, repentance, pagsisisi, pag-ako sa kasalanan. Pero mga kapatid, kung tayo nakagawa ng kasalanan, baka itong repentance hindi natin magawa. Diba? Kung ating balikan yung nagawa sa ating unang magulang, tinanong, nakagawa ka ba? Imbis na mag-repent or aakuin or magsisi, turo ng turo. No? Tinuro yung ahas. Tinuro yung babae. Walang pagsisisi mga kapatid. At dahil walang pagsisisi, kay Adam and Eve, yung relasyon nila sa Panginoon ay nawala. No? Kung meron lang pagsisisi mga kapatid na mag-manifest sa atin, no? Meron tayong mabalik yung relasyon natin sa Panginoon. God does not forgive without repentance, nor it is required of men. Talagang dapat ang isang tao ay magsisi sa Panginoon dahil hindi niya i-forgive yung tao na na hindi niya inako ang kanyang nagawang kasalanan. Sabi ng Panginoon, ang lahat ay nagkasala. Tayo mga kapatid, huwag nating isipin na tayo ay perfect na. Yung mag-declare na perfect,
mga kapatid, is yung Panginoon. No? Siya lang ang makapagsasabi kung perfect na ba ang taong ito or hindi. Kaya the more mga kapatid na wala pa yung second coming, hindi pa tayo naligtas, huwag nating isipin na tayo ay perfect na. Kaya araw-araw dapat talaga tayong magsisi. Sa araw na ito, baka may naisip tayo na hindi maganda. Sa kaisipan pa lang yan. Sa action. No? Dapat talagang magsisi tayo. The effect of forgiveness is to restore to its former state the relationship which was broken by sin. Ibig sabihin, ang epekto ng pagpapatawad ng ating Panginoon, dito na mga kapatid na restore yung relasyon natin na nasira dahil sa kasalanan. Kaya importante na magsisi tayo. At sa pagsisisi natin, tayo ay papatawarin ng ating Panginoon. At meron ng tinatawag na na-restore na yung relationship natin sa Panginoon. Maraming nagsasabi, kami ang totoo. No? Pero sa kanyang paglakad, hindi makita yung meron ba siyang relasyon sa Panginoon or hindi. No? Kasi kung may relationship ka na sa Panginoon, talagang lumalakad ka, no? Sa kanyang mga kanyang mga will, no? Sa Bisaya kabubuton. Sabi pa dito, such a restoration requires the cooperation of both parties. No? There must be both a granting and acceptance of the forgiveness, sincere, deep felt sorrow for the wrong, which work repentance. So yan talaga mga kapatid, no? Meron talaga tayong kapighatian na nakita natin na mali ang ating nagawa. At pag nakita natin ang bagay na ito, na mali ang ating nagawa, nag-work yan siya, or nagli-lead yan siya into repentance, na talagang magsisi na yung tao. Is the condition of mind which ensure the acceptance of the forgiveness. Hence, Jesus command forgiveness when the offender turns again saying, I repent. It was this state of mind which led the Father joyfully to welcome the prodigal before he even gave utterance to his newly formed purpose. Diba? Yung prodigal son, since na nakita niya na siya ay nagkasala sa kanyang ginawa, so siya ay bumalik sa Panginoon, ang langit, no? Kumbaga ang sa kanila, ang father or yung ama ng prodigal son ay natuwa. Ganon din sa atin, no? Ang ating Panginoon ay natutuwa kung tayo mga kapatid ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Dapat tandaan natin na makita natin talaga yung kung gaano kasama ang kasalanan, na hindi maganda ang paggawa ng kasalanan. At yan yung rason kung bakit ang relasyon natin sa Panginoon ay nawala dahil sa kasalanan. Gusto ba natin mga kapatid na maibalik yung relasyon natin sa Panginoon? Dapat tayong humingi ng kapatawaran at by faith na ating isipin na papatawarin niya tayo sa ating mga karumihan. No? Sabi dito sa 1 John 1:9 to Sabi dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Kung isabihin lang natin, ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay faithful at matuwid na ipapatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. At ano daw? At i-cleanse niya tayo, no? Linisin niya tayo sa ating mga karumihan. Sabi pa 'di ba sa Isaiah, ang ating
ang ating mga kuan, ang ating mga ugali or ang pagkatao natin or ang ating katuwiran ay kuan, parang isang basahan, talagang marumi, no? So, kinakailangan natin na na malinisan tayo sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sabi dito, malinisan tayo sa ating mga karumihan at sa pamamagitan ng pag-confess sa ating mga kasalanan, ibibigay sa atin ang katuwiran ng ating sarili, hindi mga kapatid, katuwiran ni Jesus Christ. Christ our righteousness. Sabi dito, he that covereth his sin shall not prosper. Dapat nating akuin or wag talaga nating tabunan ang ating mga kasalanan dahil hindi talaga tayo mag-prosper mga kapatid. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Sinabing i-confess or ikumpisal mo ang iyong mga kasalanan, hindi lang yan kundi by action. Bakit? Kasi dapat i-forsake mo na. Ibig sabihin, huwag mo nang gawin pa. Yan yung totoo na nagsisisi. Meron kasing repentance, meron ding totoong repentance. At ang totoo na nagrepent, talagang yung kanyang dati na mga kagawian, no? Na nakita niya na mga mali. So hindi niya na 'yon nilalakaran, kundi siya ay kumbaga nagbago na, no? Lumakad na sa ating Panginoon. So importante na dapat talaga natin i-acknowledge na tayo ay makasalanan at kailangan natin si Jesus sa ating buhay upang makamtan natin ang kaligtasan. Sabi pa dito, paano makakuan? Paano ma-realize ng isang tao na siya ay nagkasala? Or paano niya ma-realize na dapat siyang magsisi? Di ba sa kanina sinabi na sorrow, dapat makita niya na talagang meron siyang sorrow sa kasalanan. Pero, sabi pa dito sa isang talata, sa Romans 2 verse 4, or despiseth thou the riches of his goodness, and forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. So, dapat mga kapatid, makita natin itong kabutihan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi natin makita ang kabutihan ng ating Panginoon, yung tao, hindi niya ma-realize, dapat magsisi. Kasi dapat makita talaga natin yung kabutihan ng Panginoon. At yan yung paraan para mag-guide tayo na dapat talaga tayong magsisi. So, ibig sabihin, kung sa ngayon pa lang, kung hindi natin nakita yung kabutihan na ginawa ng Panginoon para sa atin, hindi natin makakamtan ang totoong pagsisisi. No? Ano ba itong goodness of God or ang kabutihan ng ating Panginoon? Sabi dito, Satan is determined that men shall not see the love of God, which lead him to give his only begotten Son to save the lost race. So, ang kaaway, napakakuha ng kaaway, no? Napakasama dahil gusto niya na ang tao hindi makita yung pag-ibig ng Panginoon. Itong sinasabi sa John 3:16, yung ginawa niya na sakripisyo sa Kalbaryos Cross. Ito mga kapatid, parang hindi na uunawaan yung ginawa ng ating Panginoon. Ayaw ni Satan na makita na iniibig tayo ng Panginoon. No? Yung John 3:16 na maging ordinary na lang yung verse na yan para sa atin. Diba? Sabi dito, bakit? For it is the goodness of God that leads men to repentance.
So, ayaw ni Satanas na yung tao is ano, magsisi. Yun yung gusto ni Satan ngayon mga kapatid. Na hindi natin makita yung kabutihan ng ating Panginoon. Ayaw niya na maibalik yung relasyon natin sa ating Panginoon. Ayaw niya na maibalik yung magandang relasyon. Gusto niya na patuloy tayo na gumawa ng kasalanan. Yun yung gusto ng kaaway. Yan naman talaga eh. Yan naman talaga yung target talaga ng kaaway. Ano po? Gusto niya na yung tao is hindi isip. Hindi makita yung kabutihan ng Panginoon at dahil doon, hindi maibalik yung relasyon natin sa Panginoon. 'Di ba? Sabi sa Spirit of Prophecy, tayo ngayon ay nasa Day of Atonement. Ngayon ang panahon na dapat maibalik yung relasyon natin sa Panginoon. Kung sa Bisaya pa, pagpasiguli. Day of Atonement. So ngayong panahon mga kapatid, gusto ang Panginoon na meron tayong good connection sa Kanya. Paano tayo magkakaroon ng good connection sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagsisisi at paglakad sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi dito, "Oh, how shall we succeed in setting forth before the world the deep, precious love of God? In no other way can we compass it than by exclaiming, Behold, what the manner of love that the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Let us say to sinner, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Ganun po ba mga kapatid, ang nasa isip natin na makita natin ang ating Panginoon, no? Na siya ay nagkatawang tao sa mundong ito at hindi nagkasala. So, ibig sabihin, meron din tayong tsansa na regarding sa sin, ating hindi na rin magkasala ang tao. Pero yung itinatanim ng kaaway sa atin, na ano po, na makagawa tayo ng kasalanan. Hindi mo yun kaya, no? Panginoon man yun siya. Kaya nagawa niya yun. Hindi ganun mga kapatid, no? Dahil ang Panginoon talagang nagkatawang tao siya. Tao talaga siya. Pero bakit niya nagawa yun? Dahil siya ay humihingi ng tulong sa Ama. Ganon din sa atin mga kapatid. Makaya natin na hindi magkasala, di ba sabi sa Philippians, na I can do all things through Christ which strengthens me. So regarding sa kasalanan, pwede no na ma-perfect ang isang tao. Hindi na siya makagawa ng kasalanan sa pamamagitan lamang kay Jesus Christ, no? By presenting Jesus as a representative of the Father, we shall be able to dispel the shadow of Satan has cast upon our pathway, in order that we shall not see the mercy and love of God, inexpressible love as manifested in Jesus Christ. So, sa Satanas, gusto niya talaga na hindi talaga natin makita yung mercy, awa ng ating Panginoon. Yung pag-ibig, no? Na pinakita ni Jesus Christ, no? Ayaw ni Satan na makita natin ang bagay na yan. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, naway makita natin yung ginawa na sakripisyo ni Jesus Christ para sa atin. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil tayo po ay malapit na po sa katapusan. Alam natin, ang mundo ay grabe. Sobrang grabe na po. So, importante ngayon na ang relasyon natin sa Panginoon ay maiayos na po natin. No? Sa pagpapatuloy, sabi dito, ano po ba itong goodness of God? Sabi pa dito, the mother is God's agent to Christianize her family. She is to exemplify biblical religion, showing how it is influenced to control us in its everyday duties and pleasure, teaching her children that by grace alone can they be saved. No? Sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoon, grace. Ang lalo na sa mga parents na meron silang mga anak
dapat i-emphasize po natin mga kapatid na maliligtas tayo sa pamamagitan ng grace ng ating Panginoon. No? Through faith, which is the gift of God. Ito po ay regalo ng ating Panginoon. No? Importante na meron tayong pananampalataya ngayon, mga kapatid, upang tayo ay maligtas. Yan po ba yung itinuturo natin sa ating mga anak? This constant teaching as to what Christ is to us and to them. His love, His goodness, His mercy, revealed in the great plan of redemption. So makikita pala natin itong pag-ibig, itong kabutihan, itong awa, pinakita ito sa plan of redemption. Ang plano sa pagtubos sa atin. Dito natin makikita, no? Na tayo'y tinubos ng ating Panginoon. Biruin niyo mga kapatid, langit. Tapos grabe yung ating Panginoon, no? Lalong-lalo na kay Jesus. Siya ay Diyos, pero siya ay nagkatawang tao. Yan yung plan of redemption. Yan yung kanyang kabutihan, pag-ibig, awa na pinakita niya na tayo'y matubos lamang. No? Will make a hallowed, sacred, and precious. Dapat talaga, yan talaga yung nasa puso natin, no? Makita natin yung kabutihan ng ating Panginoon na tayo'y kanyang iniligtas. Meron plan of redemption since nahulog ang tao, nagplano. Meron silang plano para tubusin ang tao. At ang pagtubos na ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. No? Sabi pa sa John 14 verse 6, walang makakapunta sa Ama maliban sa hindi dadaan sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, makakapunta tayo sa langit, maliligtas tayo sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. No? Through faith, no? Sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. The training of the children constitute an important part of God's plan of our demonstrating the power of Christianity. A solemn responsibility rests upon the parents to so train their children that when they go forth into the world, they will do good and not evil to those with whom they associate. Wala na sa mga kabataan, sa may mga anak, dapat matrain natin ang ating mga anak talaga na kung sila man ay lalabas sa mundong ito, dapat magawa sila ng mabuti at hindi masama, no? Ang kanilang dapat gawin. At maturuan sila, no? Maturuan natin tungkol sa pagligtas ng ating Panginoon, sa kanyang kabutihan. Sabi pa dito, thus the plan of redemption is laid open to us. Di ba? Pinakita sa atin mga kapatid itong plano sa pagligtas, so that every soul may see the step he is to take in repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So pinakita itong pagligtas mga kapatid, itong tinatawag na redemption, pinakita sa atin, nakita natin ito mga kapatid, di ba? Na si Jesus Christ ay namatay upang tayo ay matubos. Pinakita ito para ano? Para magkaroon ng hakbang ng isang tao ay siya ay magsisi sa harapan ng ating Panginoon. No? In order to be saved in God's appointed way. Para ang tao is maligtas. So gusto ng Panginoon na pinakita niya na tinubos niya ang tao. At kung makita natin ang ginawa na kabutihan ng ating Panginoon mga kapatid, yun yung paraan ng bawat isa sa atin na makita natin yung hakbang natin na tayo ay magsisi. Yet beneath this truth so easily understood lie mysteries that are hiding of His glory.
mysteries that overpower the mind in its research, yet inspired the sincere seeker for the truth with a reverence and faith. Diba? Kumbaga, madaling maunawaan. Pero mga kapatid, ang kaaway, gagawa siya ng mga paraan para regarding sa kaligtasan na ito, hindi natin maunawaan. Ayaw niyang makita ang ginawa ni Jesus Christ at ayaw ni Satan na makita yung paraan ng Panginoon upang maligtas ang taong makasalanan. Yun yung gusto ni Satan. Pero praise the Lord, pinakita sa atin ng Panginoon na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ng kanyang awa at sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pinakita niya sa atin. So, sabi dito sa pagpapatuloy, the intercession of Christ in man's behalf in the sanctuary above is an essential to the plan of salvation as was his death upon the cross. So, itong plan of salvation, no? 'Di ba? Kung ating makikita na yung ginawang sakripisyo ni Jesus Christ sa Kalbaryo sa cross, yan ay plano sa pagliligtas sa atin. Dahil tayo mga kapatid ay nahulog tayo sa meron na talaga tayong dahil nahulog yung tao, talagang mamamatay yung tao, no? Pero si Jesus Christ ang nagkatawang tao sa mundong ito. Siya ang nagkuha, no? Para tayo lamang ay matubos. So ibalik talaga natin ang papuri sa ating Panginoon. By his death he began the work which after his resurrection he ascended to complete in heaven. So hanggang ngayon mga kapatid, 'di ba? Namatay si Jesus Christ sa Kalbaryo sa cross at hindi lang doon natapos. Hanggang ngayon mga kapatid, ang ating Panginoon ay siya ay nagpapatuloy na ginagawa niya ang kanyang part, no? Para tayo lamang ay maligtas. Doon saan? Sa sanctuary sa langit. At alam natin na sa 1844, si Jesus Christ ay nag-transfer sa most holy place. So alam natin na wala nang ibang veil or wala nang ibang pa. So ibig sabihin last na 'yan, no? Last na ang part ni Jesus ngayon, nasa sa most holy place na. At ginagawa niya ang last na kanyang gawain, no? So we must by faith enter within the veil, whither the forerunner is for us entered. Hebrews 6 verse 20. There, the light from the cross of Calvary is reflected. There we may gain a clearer insight into the mysteries of redemption. So, itong plano sa pagliligtas, no? Pinakita sa atin ng Panginoon dun sa sanctuary. Itong ginagawa nila sa sanctuary dito sa mundo ay picture to dun sa langit, no? Na kasi doon sa langit merong sanctuaryo. So, yun yung paraan ng Panginoon, no? Ngayon ay siya ay naging mediator, no? Naging abogado or tigpataliwala sa atin. The salvation of man is accomplished at an infinite expense to heaven. The sacrifice made is equal to the broadest demands of the broken law of God. Jesus has opened the way to the Father's throne, and through his meditation, the sincere desire of all who come to him in faith may be presented before God. So, by faith, tayo mga kapatid ay lumalapit sa ating Panginoon doon sa most holy place. Tayo ay magsabi sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay magsisi sa ating mga nagawang mga kasalanan. At tatabunan niya tayo ng kanyang katuwiran, no? So ayun yung ginawa ng ating Panginoon mga kapatid. Grabe yung pag-ibig, no?
na ginawa niya para sa atin. So sabi pa dito sa 1 John 4 verse 19, sabi dito, we love Him because He first loved us. So, iniibig natin ang ating Panginoon dahil una siya na umibig sa atin. Hindi yung inibig natin siya dahil sa ganito ganyan, hindi ganon. Yung rason na iniibig natin ang Panginoon dahil una niya tayong inibig. Alam natin mga kapatid na grabe yung pag-ibig na ginawa ng ating Panginoon para sa atin upang tayo ay may tsansa na maligtas. No? At sa pamamagitan na makita natin ang pag-ibig niya na ginawa sa atin, yun yung paraan na tayo din ay umiibig din sa Kanya. At 'di ba sabi sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig natin ang Panginoon, susunod tayo sa Kanyang mga kautusan. So, yun yung connection sa, ibig sabihin, sa pagsunod natin sa ating Panginoon dahil sa pag-ibig. No? Basahin ko lang mga kapatid, hindi ko na ilagay, pero yung sinasabi sa Desire of Ages, page 480, na regarding sa pagsunod natin sa kautusan ng Panginoon, dahil yan siya sa pag-ibig. No? Dahil nakita natin na inibig tayo ng ating Panginoon, so yung response natin is iibigin din natin siya. No? Iibigin din natin siya. So sa anong paraan na iniibig natin siya? Dapat tayong sumunod sa kanyang mga kautusan. At ang sabi dito, sa Desire of Ages 480, it is not fear of punishment or the hope of everlasting reward that leads the disciple of Christ to follow Him. Yung pagsunod po ba natin sa ating Panginoon mga kapatid, baka sa takot, baka yung 666, baka yung 7 salot, susunod ako sa Panginoon dahil baka magkaroon ako ng salot. Mali po yan na pananaw. No? Kasi yung pagsunod talaga natin sa Panginoon, dito mamaya i-explain, no? Na yung mga sumusunod sa ating Panginoon, sumusunod sila hindi sa takot. Alam mo naman yung yung kabahong sa Bisaya, yung first plague ba? Yung kabahong na yung sugat na walang lunas. So dahil baka makadawat ako ng ganyan. So, yung gagawin ko na lang, susunod na lang ako. So, dahil sa takot. Or hope of everlasting reward. Or kumbaga, susunod ako sa Panginoon kasi, ganda sa langit. Ano kaya sa langit? Ganito, ganyan. So, hindi ganun mga kapatid dapat ang pagsunod natin sa ating Panginoon or pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sabi dito, they behold the Savior much less love, revealed through His pilgrimage on earth, from the manger of Bethlehem to the Calvary's cross, and the sight of Him attracts, it softens and subdues the soul. Love awakens in the heart of the beholders, they hear His voice, and they follow Him. Ibig sabihin, napukaw yung puso ng kanyang mga disciples. Saan? Since na doon sa kung saan pinanganak si Jesus Christ sa Bethlehem, hanggang nung mapako siya sa cross. Ibig sabihin, nakita nila, napukaw yung kanilang mga puso na dapat sumunod dahil nakita nila, grabe yung pag-ibig na ginawa ni Jesus para sa atin mga kapatid. At ganun din po sa atin. Dapat tayong susunod sa ating Panginoon dahil pinakita niya sa atin yung kanyang pag-ibig. Nga imbis na mahulog na ang tao, pero siya ay nagkatawang tao sa mundong ito. Siya ang napako sa cross. Siya ay namatay. Imbis na tayo sana yon. Pero kinuha niya upang tayo lang ay maligtas. At dahil nakita natin yon, tayo ay susunod sa ating Panginoon. No? They hear His voice, narinig natin ang kanyang tinig. At tayo ay susunod sa ating Panginoon.
Ito na lang mga kapatid, ang last na basahin ko sa MYP, no? 306 dito sa screen. Ito yung tanong. But shall we continually receive His favors with indifference and make no response to His love? Baka mga kapatid, regarding sa nakita natin na ginawa ng ating Panginoon, pero baka wala tayong response sa ginawang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay mga kapatid, sa ating konting na pag-aralan sa gabing ito, tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon. Sana ang bawat isa sa atin, ma-realize natin kung gaano ang sakripisyo na binigay ng ating Panginoon at sa pamamagitan nun, iibigin natin siya at susunod tayo sa kanyang mga kalooban.